Leviticus 26, chapter 26, 14 to 20. Yan po yung theme natin for this month of November. Pero po, noong last October, nag-dwell tayo in Leviticus 26, 3 to 13. That is all about blessings. Amen? Kung isipin nga natin, sana hanggang doon na lang. Yung chapter 26 hanggang verse 13. Kasi panay blessings ito eh. Panay blessings sa atin ng Panginoon. At yung mga blessings na nilay daw sa atin ng Panginoon, to His people that if they live and obey Him, abundant and continuous harvest, peace and security, victory over enemies, increased numbers and fruitfulness, God's presence and covenant, and God faithfulness about ito sa atin. Ang ating pong pag-usapan ngayong umaga, ay nilagyan ko po ng titulong Iron Heaven and Bronze Earth. Yan po ay kinuha ko sa verse 19 ng Leviticus chapter 26, 14 to 20. Medyo po hard ang pag-usapan natin ngayon kasi ito yung ayaw natin marinig. Kasi it all about punishment ng Panginoon sa atin. Amen? It's a metaphor for severe drought, barrenness, and state of lack of blessings. Ang biblical context po nito, this phrase is part of prophetic warning in the Old Testament about the consequences of disobeying God's command. Sabi po sa 19, verse 19, I will break down your stubborn pride and make the sky above you like an iron and the ground beneath you like a bronze. Ay, ano po ba yung ibig sabihin nito? Yung biblical concept, itong iron heaven. It symbolizes a closed or unresponsive heaven where God withholds rain and the other blessing. It is a state of severe drought, famine, and spiritual barrenness. Pero ironically, ang naranasan natin ngayon ay panay pag-ulan. Ilang araw na po tayong inuulan. At ngayon po may mayroong bagyo. Pero kamusta po yung isa natin? Yung spiritual aspect natin? Kamusta na po yung relasyon natin sa Panginoon? Amen? No rain, no answered prayer, closed heaven. Imagine po natin na nagtanim tayo ng isang buto nang walang ulan. Saan tayo makakakuha ng pangdililig dun sa buto na yon? So ilang araw, kalipas ng ilang araw, ito ay mabubulok at mamamatay. Bronze earth symbolizes that the land will become hard, unproductive, and unable to yield crops. Hard and unproductive land. Imagine na nagbato tayo ng isang buto sa isang brace plate na wala siyang kakayanan na mag-produce ng ugat kasi nga hard. Bronze yung pinaghagisan natin. It emphasizes the severity of God's judgment. Yan po ay makikita natin as we deep dive itong chapter 26 ng Leviticus. Yung mga consequences po ng disobedience, hard land, continued punishment, terror, disease, defeat by enemies, yung unable na hindi natin kaya mag-stand sa ating mga kalaban, punishment that will be intensified 7 times for our sins. This is the way the iron and bronze earth situations manifested. Yan po yung nangyayari sa atin pagka malayo tayo sa Panginoon. Yan po yung nangyayari sa atin pagka yung will natin, ang gusto natin, at hindi yung will ng Panginoon na susunod sa buhay natin. Leviticus 26 is all about judgment of God. It's a foundational text in the Bible that underscores the importance of obedience to God and the consequences of disobedience, serving as guide for Old and New Testament. Ito pong chapter 26 ng Leviticus ay meron pong tatlong paksa. Unang paksa po, the blessings of the Holy God, which is yun yung nasa chapter 26,
verse 3 to 13. Yung pangalawang paksa po is sa chapter 26, verse 14 to 39. Yan po yung punishment of the Holy God. Kung makikita po natin, verse 3 to 13 and verse 14 to 39, almost double yung punishment ng Panginoon kaysa dun sa blessings. Nakita po natin 14 to 39 and 3 to 13. So double. Speak to the human nature. Mas madali kasi sa atin na hindi sumunod sa ating Panginoon. We are prone to sin. Amen? Because of inherited sinful nature. Inherit natin yung kasalanan ng ating mga ninuno na hanggang ngayon ay dinadala natin. Ibig sabihin po, we're spending more time disobeying than obeying ang salita at command ng ating Panginoon. Deceitful heart. Sabi po sa Jeremiah, sabi po si Jeremiah, chapter 17, verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately weak. Mapanlin lang po ang ating puso. Prone tayo sa deception. Unreliable source ang ating mga puso. Influence of the word. Alam natin yung naghahari dito sa mundong ito ay isang ating kalaban, si Satan. At yan po yung binibigay sa atin ng mundo. Yan yung pinapamukha sa atin ng mundo na tama yung ginagawa natin, pero sa mata ng Diyos ay mali. Freedom to choose. God created woman for free will. You have freedom to obey or disobey. Yung po nung kinreate tayo ng Panginoon, sabi po sa Genesis, God created us in His image. Amen? Then dahil doon, isipin natin, bakit hindi robot ang nilikha ng Panginoon? Kasi kung robot, magiging sunod-sunuran sa Panginoon. Pero meron tayong free will. Meron tayong freedom to choose, to obey and disobey. At ayun nga lang, huwag natin kakalimutan mga magulang, mga kapatid, lahat ng ginagawa natin na hindi pagsunod sa Panginoon, may punishment. Mamaya pa, pag-usapan natin yung degree ng punishment, yung severity ng judgment ng Panginoon. Amen? Yung progressive judgment ng Panginoon. Hindi ko po naman inaano yung nangyari sa Cebu. Alam natin yan. Una, may bagyo, may lindol. And recently, yung bagyo. Ito po ay nangyari sa isang lugar lang. Sa Cebu lang. Pero alam naman natin kung ano ba yung ginagawa ng mga tao doon. Ano ba yung sinasamba ng mga tao doon. Hindi naman po natin ilalahat. Pero kasi, yung nangyari sa kanila, nakita natin yung progressive ng judgment ng Panginoon sa kanila. Una po, sa Leviticus chapter 26, 14 to 20, yun po yung first degree ng judgment ng Panginoon. Sabi po sa 18, if after all this, you will not listen to me, I will punish you for your sins 7 times over. May makapitong ulit tayo na parurusahan ng Panginoon dahil sa ginagawa natin. Amen? Fear, failure. But if we failed and repent, the initial penalties ng Panginoon, God will increase the severity of the punishment. Yan po ay makikita natin sa verse 21 ng Leviticus. Ayun po yung second degree ng punishment ng Panginoon. Kung makikita niyo po doon sa 21, 7 times ulit. So nung first degree na punishment ng Panginoon, may 7 times na, at dadagdagan pa natin, 7 times 7, 49. Thank you po.
Yun po yung second degree ng punishment. Sabi sa 21, if even then you remain hostile toward me and refuse to obey me, I will inflict disaster on you 7 times over for your sins. Disaster. 7 times. Powerless. Fruitless existence. But napakabuti ng Panginoon, mga magulang, mga kapatid. For every degree ng judgment ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng opportunity to change and to repent. Amen? Meron, binibigyan niya tayo ng magkakataon. No? Kasi kung hindi tayo bibigyan ng pagkakataon, so, third degree pa lang, third degree na, unang pagkakasala na natin, nasa third degree na agad tayo ng judgment. Pero hindi. Binigyan tayo ng Panginoon from chapter ng verse 14 to verse 21 ng pagkakataon na mag-repent. Pero kung nga tayo, hindi tayo natin sinuko, hindi natin sinunod yung Panginoon dun sa first degree na bibigyan niya sa atin. So ito po yung third degree. Second degree ng punishment ng Panginoon. And po yung sinasabi sa Leviticus 24, Leviticus chapter 26. Ay napaka-significant po ng chapter 26. Amen? God hates sin so much. Why? Because He loved us so much. Amen? Ayaw na ayaw ng Panginoon yung pagkakasala. Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. It's not about we love God, but it's all about how God loves us. Amen? And paano pa, example po nito, kung isipin po natin, yung sin is like a cancer. Kung po yung cancer, yung sa isa sa pamilya natin is may cancer, so yung degree ng galit mo doon sa cancer is mataas. Amen? Kung halimbawa po na asawa ko may cancer, yung degree ng galit ko doon sa cancer, napakataas. Pero paano pa natin ma-destroy itong iron heaven and bronze earth? Una po, first thing first, repent. Yan po ang kauna-unahan kailangan natin gawin. Magsisi sa ating mga kasalanan. Sabi po sa Galatians chapter 6:7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. So, ibig sabihin po, magulang kapatid, though, nag-repent tayo, humingi tayo ng tawad, pero yung punishment ng Panginoon, nararamdaman po natin. Halimbawa po, nung kabataan pa natin, tayo ay manginginom, malakas manigarilyo. So ngayon, habang tumatanda ka, nararamdaman mo yung consequences ng paninigarilyo mo at pag-iinom mo. Amen? Lahat po ng kasalanan na ginawa natin ay may consequences sa Panginoon. Amen? Sabi po sa Numbers chapter 14, 8 and 19, the Lord is slow to anger and filled with unfailing love, forgiving every kind of sin and rebellion, but He does not excuse the guilty. He lays the sins of the parents upon their children, and the entire family is affected, even the children in the third and the fourth generation. Dadalawin ng pagdurusa hanggang third and fourth generation. Kaya nga po gusto natin maputol. Sa atin maputol na yung mga kasalanan ginawa natin. Ayaw na natin danasin ng mga susunod na generation natin. Kaya po sa atin pa lang, kailangan na pong maputol
Kailangan mo nang hihingi ng tawad sa Panginoon yung mga kasalanan na yan. Pangalawa po, you turn to God. We need to go back in God's original plan. Sabi po sa Colossians chapter 1, verse 6, for in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or power, or rulers of authorities, all things have been created through Him and for Him. God created us to have intimate relationship with Him. Yan po ang unang utos ng Panginoon na gusto ng Panginoon na bumalik tayo sa Kanya. Kasi by default, alam natin, sa hell tayo. Pero napakabuti ng Panginoon. Amen po? We need to restore our relationship with God na naputol dahil sa kasalanan. We need to believe and give our faith that His plan is best for us. Amen? Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Meron tayong pagkakataon na itama. But huwag natin kakalimutan mga magulang, mga kapatid. Yung mga kasalanan na ginawa natin, yung pag-disobey natin sa command ng Panginoon, ay may kabayaran. Hold on and let go. Anything that we put our trust other than God, we must let it go. Anything po na umuubos ng oras natin, social media man yan, kung ano man yan, kailangan natin i-let go. Kailangan natin isuko sa Panginoon yung mga bagay niyan para maranasan natin ang blessing at pagpapala ng Panginoon. At hindi na natin maipasa sa susunod na henerasyon. Amen po? Sabi po sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Aminin natin sa Panginoon, hindi natin kaya. Na wala tayong magagawa pag tayo malayo sa Kanya. It is a call to trust God completely and submit to His wisdom rather than relying on our own understanding. We must acknowledge that siya pa ang Panginoon lang ang may kontrol ng lahat. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, dapat i-acknowledge natin siya na lahat ng tinatangkilik natin, ng lahat na meron tayo, lahat tanggalin sa Kanya. Wala tayo na meron tayo na hindi po galing sa Kanya. Baka po isipin natin na ako to galing sa akin to No? Ako to Kaya ako naging top 1 Ako to, kaya ako nakapasa No, mga kapatid. May mga tao na nanalangin para sa'yo. May magulang na nanalangin sa'yo kung bakit ka na dyan na estado, nandiyan ka sa mataas na kumpanya. Dahil may nanalangin para sa'yo. Amen po? Mabayaan natin na ang i-guide tayo ng Panginoon sa lahat ng ginagawa natin sa araw-araw. Every decisions na gagawin natin, konsulta natin sa Panginoon. Because He knows tomorrow. Pero tayo, hindi natin alam. Hindi po natin alam mangyayari bukas. Pero ang Panginoon, may blueprint na po ng ating buhay. Realize that God is enough. Tayo po sa Psalms chapter 73, 26. My flesh and my heart may fail, but God is the strength and my heart and my portion forever.
God is sufficient for us sa lahat po ang aspeto ng ating buhay. May divine sufficiency sa ating Panginoon. Hindi tayo magkukulang. Human strength and life are temporary. God is the source of enduring strength and ultimate eternal inheritance. Pero ang tanong, mga kuya, mga kapatid, are we really concerned about ourselves, our calling, our destiny? O hayahay lang tayo kasi okay tayo ngayon? Okay lang na magbabanding-banding tayo kasi okay lang ako ngayon. Are we really concerned about our calling? Our destiny? We cannot change our past, but definitely we can change our future. Our decision has a big effect in our future. Maikli lang po ang ating buhay dito sa mundo. Kung ano man po yung mga bagay na kinauhumalingan mo sa ngayon, putulin mo na yung mga kapatid. Lahat po ng oras na umuubos ng oras natin, tanggalin mo na yan, kapatid. If you have problem with obedience, you have problem with your faith. Tingnan natin kung saan tayo rooted. Baka rooted tayo sa mundo nito at hindi tayo rooted sa Word. Tingnan natin. Baka kaya tayo na konting galaw lang ng mundo, nasi-shake na tayo. Baka masyado tayong attached sa mundo. Baka ang tirat ng kilig natin ay ang mundo. Pero praise the Lord, ang dami natin ngayon. Ang aaga pa natin, di ba? Ang laki ng time natin mag-prepare kanina. Pero yung, hindi natin alam yung nangyari sa labas ngayon sa oras na to. Amen? Hindi natin alam. Marami dyan mga nagra-rush na. Yung mga galing trabaho, nagra-rush para makauwi. Namimili, sabi nga ni Marga kagahapon, nagkakaroon ng panic buying. Pero God is our refuge. Amen? We choose to be here. We choose na makita natin to fellowship with one another. Amen? Purihin ang buong Panginoon. We are called to continuous repentance, to keep turning away from our sin and false promises of this world. True repentance brings transformation and change. Amen? Kung totoo talaga, yung repent na ginagawa mo, magbibigay sa iyo ng transformation. Yan yung ginawa sa atin ng Panginoon. Nung tinanggap natin si Jesus Christ bilang Lord and Savior, nialis na tayo sa kadiliman at nalagay sa kaliwanagan. Nagbago. Amen? Pero dapat totoo yung pagsisisi. Totoo yung paghihingi ng tawad. At doon natin mararanasan yung pagbabago, yung transformation na hinahanap natin, na gusto natin. May kwento ko lang po sa inyo, no? Kasi siguro iba sa inyo na narinig na to. Ako po ay graduate ng Bachelor of Science in Marine Transportation. Isa po akong seaman. And then nagpakasal kami ni Joy. Nagtira muna kami dyan sa may bandang Binyan. Nagumpahan kami malapit doon sa tinatarabuhay niya. And
Kinasal kami ng 2011. Then, mga ilang buwan na, mauubos na yung regalo sa amin ng kasal. Palis na ako ng April. Meron na akong, nakabook na ako, may barko na ako, may ticket na ako. That is April 15 yung alis ko. Then, mag-join ako ng barko, I think Singapore yata yun. Pero, nakakatawa ang Panginoon. Yung desire ko, kasi ayaw ko nang umalis. Kasi, iba yung sa akin Nanay Lim eh. Kasi nag-counsel kami kina Nanay Lim. And after yung kasal namin, nakasal kami ng Friday ng Saturday, Sunday, bumatin kami, bago kami umakit ng Baguio. Binigyan ko ng love gift si Nanay Lim. Hindi niya tinanggap. Tinanggap niya lang yung leche plan na bigyan ni Nanay. Pero yung love gift, hindi niya tinanggap. Alam niyo po yung word na sinabi sa akin ni Nanay Lim, magpatuloy. Eh yung command sa akin ng Panginoon sa Mark, nung ako'y tinawag na nag-asawa, eh magsama kami ni Joy. Pero paano ko magagawa yon kung aalis ako? April 15, paalis na ako, may ticket na ako. April 13, Friday, tinawagan ako ng Philippine Ports Authority. And nakakatawa yung misis ko. Saturday pa lang, tinatanong na ako kung ano yung susuot ko, paplantayin niya na raw. That is, Sabado pa lang po yun, pero yung interview ko is Tuesday yata. Ganon ka-excited yung aking misis, si Joy. Pero alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Kasi matagal ko nang apply sa PPA yun eh. Nag-apply na ako, then siguro ba isa o dalawang sakay pa ulit ako. Pero yung apply ko nandun pa rin. Pero alam niyo, napakabuti ng Panginoon. April 13, 2011, tinawagan ako. Eh, pinag-report ako for interview on Monday. Yun po yung Monday, yun po yung alis ko. Yun yung ticket, nakabook ako sa aeroplano. Kaya po, ang ginawa ko, yung susutin ko paalis, eh na yung sinuot ko. Pero sa akin, ni-join sa interview. Eh, alam niyo naman yung mga, hindi naman siguro natin sima, kung ano lang yung may suot. Parang gano'n lang. May at least may color lang. Pero napakabuti ng Panginoon. Yung desire ko eh. Binigay ng desire sa akin ng Panginoon. At hanggang ngayon po, kaya po ko nakaka-stand sa inyong harapan dahil doon sa pinangawakan ko na salita ng Panginoon. Sa Panginoon po lahat ng kapurihan. I-desire natin, mga magulang, mga kapatid, gawin natin, i-acknowledge natin, at magbibigay sa atin ito ng transformation. Amen? If we want to experience the fullness of God's blessings in our life, we need to live and obey His command. Every degree ng punishment ng Panginoon is an opportunity for us to refine and become more of person that God made us to be. Amen po? Binibigyan tayo ng Panginoon ng multiple opportunities to change. Binibigyan tayo ng oras ng Panginoon na magbago. Binibigyan tayo ng Panginoon ng lahat ng oras ng free will para magbago at mag-repent. Hindi po ako naglagay ng conclusion. Gusto ko pong tapusin sa isang gloves ang ating Bible study ngayong araw.
Nakikita niyo po itong gloves na ito. Ito po ay ginawa sa image sa ating kamay. Amen po? Hand gloves po, cotton gloves. Pwede natin siyang pamunas. Pero nagagawa niya ba yung purpose niya? Hindi. Kasi di naman yung purpose niya is pamunas. Tulad po sa ating mga magulang, mga kapatid, we are created in God's image. Amen? Hindi natin magagawa yung purpose natin pagka tayo sa Panginoon. Hindi natin magagawa yung calling natin pag hindi po nananahan ng Espiritu sa atin. Kagaya po ng gloves nito. Magiging useful po ang gloves na ito pag nakapasok sa kamay ko. Amen? Mapupulpil niya yung purpose niya. Kung meron akong kailangan gawin na mabigat, mapuprotektahan ang gloves na ito. Kasi ito yung purpose niya. Ito po tayo. Tayo po ay isang gloves. Powerless. Ang Panginoon, ang ating kamay. Pagka po ginawa natin, pagka meron tayong Kristo, banal na Espiritu na nanahan sa ating mga puso, mga magugulang, mga kapatid, at itong gloves na ito ay pinasok ko sa aking kamay, we can do incredible things. Amen? Mapupulfill natin yung purpose natin kasi malapit tayo sa Panginoon. May banal na Espiritu na nanahan sa ating mga puso at isipan. Amen po? Yan po ang pangako sa atin ng Panginoon. We are just a gloves. God is the hand. Kung gusto natin mapulpil, magawa, ang pagtawag, ang purpose natin, kung bakit tayo nag-exist, kung bakit tayo kinait ng Panginoon, kailangan natin bumalik sa Panginoon. Kailangan natin na i-acknowledge siya na wala tayong magagawa pagka tayo po'y malayo sa Kanya. Iron heaven and bronze earth. Pero ano po ba yung kabaligtaran nito? Yung iron heaven and bronze earth. Talk about abundant. A time of plenty. Fruitful earth. Prosperity. Open heaven. A land of flowing milk and honey. Bountiful harvest. And divine favor. Mga magulang, mga kapatid, kailangan po natin ang Panginoon. Kailangan po natin na humingi, lumuhod, umiyak sa Panginoon. Para po sa nagawa natin makasalanan, putulin at hindi natin maipasa sa mga susunod na henerasyon. As the musician, please. Kailangan po natin ibigay yung pagtitiwala natin sa Panginoon. We must put our trust, surrender, total surrender sa ating Panginoon. Pataasin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ibigay ang kanyang buong pagtitiwala sa ating Panginoon. This time of uncertainty, we have God. Our refuge, our Savior, our Lord.